Naramdaman mo ba minsan na malungkot ka pa rin kahit napapalibutan ka ng maraming kaibigan? Tapos hindi mo alam kung bakit kalungkutan ang bumabalot sa buhay mo. Wala namang rason para malungkot. Pero hindi mo lang alam na ang habits mo ang dahilan kung bakit malungkot ka. Sa video ito, pag-uusapan natin ang 10 habits na kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Number 1, babad ka sa social media. Hindi masama ang social media. Ang masama ay ang iyong habit sa paggamit ng social media. Kung hindi mo ito kukontrolin, ikaw ang kukontrolin ito. Minsan, ilang minuto lang sana tayong gagamit ng social media. Pero di natin namamalayan, ilang oras na pala ang lumipas. Nakaka-addict ang social media. At iniuubos nito ang oras natin. Tapos palagi tayong nagsuscroll. Marami tayong nakikitang masasayang pangyayari. Doon na natin maikukumpara ang buhay natin sa buhay ng iba. Papasok sa isip mo na ang boring ng buhay mo. Hindi katulad nila na masaya lang. Pero hindi naman yan totoo. Real talk lang. Halos lahat ng ipinopost sa social media ay mga masasayang parte lang ng kanilang buhay. Hindi kasama ang kalungkutan nila. Mas malamang ma-depress ka kung palagi mong makikita ang highlights ng iba tapos ang boring ng buhay mo. Normal na sa ating mga tao na ikumpara ang sarili natin sa iba at pinapalalayo ng social media. Kapag tiningnan mo ang mga post ng iba, maikukumpara mo ang sarili mo sa kanila. At kapag tiningnan mo naman ang masasayang ginagawa ng mga kaibigan mo, pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na. Kaya may papayo ko sa'yo, subukan mo ang social media detox. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang gumamit ng social media kahit 5 oras lang. Malamang na mapansin mong nababawasan ang stress mo at mas masaya ka. Suriin mo ang sarili mong pagkilos. Sa gayon, magsasaya ka dahil sa mga nagawa mo at hindi dahil ikinumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Number 2, overthinker. Nag-o-overthink ka ba sa kahit maliit na bagay? Kapag may sinabi sa iyong isang tao, palagi mo ba itong inaanalisa? Kahit wala namang malalim na kahulugan ang sinabi niya. Palagi mo bang iniisip ang iyong nakaraan? O iniisip mo ang maaaring mangyari? Alam mo ba na sa labis na pag-iisip mo ay makakasira ito sa mental peace mo? Paano ka sasaya kung hindi na peaceful ang isipan mo? Bawat isa sa atin ay nag-o-overthink paminsan-minsan. Ngunit marami ang hindi marunong i-manage ang kanilang nakakagambalang pag-iisip. Ang daming pumapasok sa isip mo. Tama ba yung sinabi ko? May gusto ba siya sa akin? Katawa-tawa ba ako sa paningin nila? Paano kung maaksidente ako? Nababalisa ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Para kang hamster na takbo ng takbo sa hamster wheel pero wala namang nararating. Ang may papayo ko sa'yo, alamin mo kung makatwiran ba ang iyong iniisip. Kapag hindi ka natulungan ng pag-overthink para makahanap ng solusyon, makadaragdag lang ito sa iyong problema. Hayaan mo na lang ang mga bagay na mangyayari. Wala ka namang kontrol doon. Ang pinakamabuting magagawa mo ay paghandaan ang mga sitwasyon hanggat maaari. Pero tanggapin mo ang katotohanan na may mga sitwasyong hindi mo kayang kontrolin. Intindihin mo muna ang buong sitwasyon at huwag kang may stress sa detalye. Huwag mong hayaan na babalutin ka ng mga iniisip mo. Hindi ka magiging masaya. Number 3, takot. Yun bang takot kang sumubok ng panibagong bagay? Kailangan mong tanggapin na sa buhay natin, may mangyayari talagang hindi natin inaasahan. Nothing is safe and secure. Pero anumang mangyari, yan ang magtutulak sa'yo na magbago at lumabas sa iyong comfort zone. It's all about changing perspective in life. Hindi ka sasaya kung nananatili ka sa buhay na pabalik-balik ang routine. Bawat galaw mo dyan ay pilit kasi boring na. You have to know that you'll waste your life playing it safe. Ang buhay ay parang sugal. Hindi mo alam kung matatalo ka sa laban ng buhay o mananalo. Pero patuloy ka pa rin lumalaban. Real life is uncomfortable. Things might seem scary, but they get better with time. Nothing stays the same forever. Darating talaga ang mahihirap na sitwasyon kahit hindi mo gusto. Hindi ka makakatakas. Ang magagawa mo lang ay harapin mo ang mga ito. You live and you learn. Mas mabuti pang mabigo pero lumalaban kaysa sa nasa comfort zone ka na wala ka namang matutunang bago. Kung pabalik-balik lang ang routine mo sa buhay, para mo na ring ikinulong ang sarili mo. It's a lonely place to be. Number 4, pinipeke mo ang iyong pagkatao. Bago tayo lumabas ng bahay o pumasok sa trabaho, nananalamin tayo. Di ba? Gusto kasi nating makita tayo sa ating pinakamagandang itsura. Pero may mas mahalaga pa kaysa sa magagandang damit o ayos ng buhok. Ang ating panloob na pagkatao ay pwedeng makadagdag o
o makabawas sa ating panlabas na kagandahan. Mahalin mo ang totoong pagkatao mo. Tanggapin mo kung ano ka. Tanggapin mo ang imperfections mo. Make yourself as your best friend, a friend who understands you and your feelings. Kapag pinipeke mo ang iyong sarili, ibig sabihin, nagalit ka sa sarili mo at wala kang kumpiyansa. Let me tell you a short story. When I was in 4th grade, may kaklase akong napakatalino sa math. Maliit na bata, tapos payat, at napakalaki ng kanyang salamin. Palagi siyang binubuli. Do you know the reason why you admired him? Because he never tried to fit in. We liked his effortless intelligence. May natutunan ako sa kanyang pagkatao. Decide what you want. It will make things a lot easier for you in the long run. Hayaan mong makita nila ang tunay na ikaw. Ang tunay mong lamat. Ang lahat. Siguradong maraming mga tao ang makakagusto sa'yo. Number 5, palaging abala. Guilty ako sa salitang busy ako. Pero totoo naman na marami akong ginagawa araw-araw. Kaya minsan nararamdaman ko ang kalungkutan. Kasi nakakalimutan ko na ang ibang bagay na nakakapagpasaya sa akin. Kaya may mga kalagayan na maaaring makatwiran na alisin o bawasan ang ilang gawain. Ang hindi pagiging timbang sa bagay na ito ay maaaring lumikha ng kagipitan at kaigtingan na maaaring lubhang makasisira ng loob. Ito ay maaaring humantong sa pagkasira ng relasyon sa pamilya, panlulupaypay, o matinding mga suliranin sa kalusugan. Huwag mong ikulong ang sarili mo dahil sa dami mong pinagkakaabalahan sa buhay. Marami kang mamiss sa buhay kung ganyan ka. Number 6, pagkimkim ng sama ng loob. Paano ka sasaya kung negatibong emosyon ang bumabalot sa'yo? Hindi mo ba makalimutan ang masasamang sinabi at ginawa ng ibang tao sa'yo? Tumatak na ba sa isip mo ang masasakit na salita at walang pakundangang mga kilos nila? Kaya naman ang iyong pagmamahal ay napalitan ng hinanakit. Parang wala ka nang magagawa, hindi pagtiisan na lang ang sitwasyon. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng matinding hinanakit. Ang sama ng loob o kapaitan ay maaaring magdulot ng malalim na kalungkutan o anumang bagay na nasa isipan na may masamang resulta sa katawan. Ang sama ng loob ay ang kalagayan ng isip na kusang nangahawak sa pakiramdam ng pagkagalit na handang manakit. May kakayahang magpakawala ng naipong galit sa anumang sandali. Ang pinakamalaking panganib sa pagpapatalo sa sama ng loob at pagpapahintulot dito na maghari sa ating mga puso ay pagkakaroon ng espiritu na tumatanggi sa pakikipagkasundo. Ang hindi napipigilang puot at galit ay laging nagbubunga sa pagmumura ng isang nagagalit na tao na ang mga hinaing ay nangangailangan ng pakikinig sa iba. Ang isa pang kasamaan na dala ng sama ng loob ay ang paninirang puri. Ang lahat ng ito ay nagbubunga sa masamang hangarin na nagpapakita ng masamang pag-iisip o pakiramdam ng sobrang galit. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makalaman at impluwensya ng Diablo. Ang masamang pag-iisip ay isang sinasadyang pagtatangka na sakta ng ibang tao. Kaya nga, dapat na iwaksi ang anumang sama ng loob na nagpapahiwatig ng masamang pag-iisip o pakiramdam ng sobrang puot. Ang pagkimkim ng sama ng loob ay parang umiinom ka ng lason tapos umaasa ka na ang ibang tao ang mamamatay. Pero hindi mo alam na ikaw pala ang unang pinapatay nito. Inaakala mo na pinrotektahan mo lang ang sarili mo. Pero ang totoo, ikinulong mo ang iyong sarili sa negatibong emosyon. Number 7, ikinumpara mo ang iyong sarili sa iba. Hindi maganda ang epekto ng pagkukumpara. Baka maging dahilan din ito ng pag-iinggitan at kompetisyon. Kaya tingnan mo ang iyong sarili gaya ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Matutulungan ka nito na pahalagahan ang iyong sarili. Ang pagtingin ng tao ay hindi gaya ng pagtingin ng Diyos. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sinusukat ng Diyos ang iyong halaga, hindi sa pamamagitan ng paghahambing sa iyo sa iba, kundi sa pamamagitan ng pag-alam sa laman ng iyong puso. Sinusuri niya ang iyong kaisipan, damdamin, at mga intensyon. Inuunawa ng Diyos ang iyong mga limitasyon at gusto niyang tanggapin mo ang mga ito. Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, pwede kang maging mayabang o di kontento, kaya maging mahinhin o mapagpakumbaba at tanggapin na hindi ka magiging angat sa lahat ng bagay. Number 8, inuuna mo ang iba. Wala namang masama sa pagtulong. Walang masama kung inuuna mo ang iba. Pero kapag palagi mo silang inuuna, tapos wala ka nang pakialam sa sarili mo, binaliwala mo na ang iyong pangangailangan, hindi ka na magiging masaya. Dahil mauubusan ka. Siguro inuuna mo ang iba dahil people pleaser ka. Magkaiba kasi ang people pleaser at empathetic. Sinabi ko ito sa'yo dahil isa din akong people pleaser noon. Binaliwala ko ang sarili ko
dahil gusto kong mapasaya ang mga tao. Pero maling approach pala yun sa buhay ko. Hindi na ako ganyan ngayon, but I remain a very highly empathetic individual. Tumutulong naman ako sa mga nangangailangan, pero hindi sa intensyon na para lang purihin ako. Kasi yan ang people pleaser eh. May halong pasikat. Tumutulong ako na walang ini-expect na papuri. Madali kang malungkot kung wala ka ng paki sa sarili mo. Ikaw rin ang magdurusa sa huli. Don't try to be a superhero who swoops in to save everyone and then disappears. Instead, work toward interdependence. You help others and are helped in return. You create a community where everyone, including you, is valued. Number 9, umaasta kang ayos lang. Ganito naman tayo, di ba? Umaasta tayong masaya. Hindi naman. Kapag kinakamusta tayo ng mga kakilala natin, palagi nating isasagot ay ayos lang. Pero bakit ito ang ating ipinakita sa kanila? Maraming dahilan. Number 1, iniisip kasi natin na wala naman silang magagawa kung sasabihin nating hindi tayo okay. Number 2, iniisip kasi natin na hindi rin naman sila maapektuhan sa problema natin. Number 3, hindi pa natin kayang sabihin na problemado tayo. Number 4, ayaw kasi nating mag-alala sila. Number 5, ayaw kasi nating may magchichismis sa buhay natin. Number 6, iniisip kasi natin na hindi naman nila tayo tutulungan. Number 7, ayaw nating masayang ang oras nila. Siguro marami pang dahilan kung bakit tayo nagsisinungaling. Pero yan lang ang naiisip ko sa ngayon. Ang may papayo ko sa'yo, kung nahihirapan ka na sa buhay mo, hindi masama na sabihin mo ang totoo at magpatulong ka. Huwag kang mahiya. Asking for help is one of the best ways to build relationships. Intellectual and emotional support are the lifeblood of relationships. Whenever I get stuck, I know that opening myself up to other people is one of the best ways to keep moving. Number 10, madamot ka. Ang batas ng Diyos para sa kanyang bayan ay mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal. Di makasarili, madamahin sa mga pangangailangan ng iba. Gayunman, tayo hindi laging nakaaabot sa maningning na huwarang ito. At tinutulungan tayo ng Biblia na maunawaan kung bakit. Sa Genesis 8:21, sinasabi nito, dahil masama ang laman ng puso ng tao mula sa kanyang pagkabata. Kaya ugaliin natin ang pagbibigay. Sinasakripisyo ang sarili para sa iba. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin na sinasabi ng salita ng Diyos na patuloy na unahin natin ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili natin. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan. Hindi naman masama na gusto nating magustuhan tayo ng mga tao. Ano nga ba ang people pleaser? Ang people pleaser ay isang taong gagawin ang lahat para lang mapasaya ang lahat kahit nagmumukha na silang tanga sa mata ng karamihan. Dumating sa punto na wala na silang pakialam sa sarili nila. Basta't sa tingin nila ay masaya ang mga tao sa kanila. Hinayaan na lang nila na tatapakan sila ng maraming tao kung yun ang gusto ng mga tao na gawin sa kanila. Nagiging codependent na ang taong people pleaser. Hindi nila kayang mabuhay kung wala silang kasama. Halos ibibigay nila lahat ng kinakailangan ng isang tao para hindi lang sila lalayuan. Takot na ang bumabalot sa kanilang puso. Takot silang maiwan. Para silang chameleon. Kung saan ilalagay, magta-transform sila para mag-fit in lang sa sitwasyon. Which is a good thing naman, di ba? Marunong silang makisama. Pero ang nakaka-drain ng energy, kung ganito ang estilo mo, magiging perfectionist ka kasi. Pinipressure mo na ang iyong sarili. Ayaw mong magkamali para hindi ma-disappoint ang mga tao sa paligid mo. Pero hindi ko naman sinasabi na masama silang tao. Napakabuti ng people pleaser kasi mas pinapasaya nila ang iba kaysa sa kanilang sarili. Magaling silang mag-care, magaling silang mag-obserba kung ano ang kailangan ng isang tao para sumaya. Uulitin ko, hindi sila toxic. Ang punto ko lang kung bakit ginawa ko ang video ito, gusto ko lang malaman mo na hindi balanse ang pagtrato mo sa mga tao at sa sarili mo kung naging people pleaser ka na. Hindi pwedeng kalimutan mo ang iyong sarili. Hindi ka nga toxic sa iba, toxic ka naman sa sarili mo. Ngayon ay malalaman natin ang 12 signs na people pleaser ka na. Number 1, mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Palagi mo kasing pinakikinggan ang negatibong bulong ng iyong isipan. May naririnig kang boses na nagsasabing, hindi ka sapat. Tapos pinaniwalaan mo. Iniisip mo na walang magkakagusto sa'yo. Halos lahat ng negatibo ay pinaniniwalaan mo. The source of those negative thoughts doesn't matter. Kasinungalingan lang yon. Yan ang dahilan kung bakit inuuna mo ang ibang tao para lang magustuhan ka nila.
Dapat kilalanin mo ng mabuti ang sarili mo. Tandaan mo, kung may kahinaan tayo, may kalakasan din tayo. You are valuable and worthy just as you are. Ang isang paraan upang makaramdam ng higit na kumpiyansa sa iyong sarili ay ang pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga positibong katangian at iyong mga nagawa. Number 2, gusto mong magustuhan ka. Kung yan ang hinahangad mong mangyari, may stress ka at magkaka-anxiety ka pa. Magkaiba tayong lahat. Ibig sabihin, hindi lahat magugustuhan ka. Everyone here in this world has a personal perception. They see the world they want to see. Some are rigid, some are quite adaptable, and they listen to others too. Ibig sabihin, hindi na kailangan na maghabol ka ng kagustuhan sa iba. Bear this in your mind. You can never make everyone like you, but you can make yourself like you. Kaya gustuhin mo ang iyong sarili at huwag kang mag-expect na gugustuhin ka nila. Gumawa ka ng mabuti. Huwag mong saktan ng mga taong ayaw sa'yo. Hayaan mo lang sila. Number 3, oo ka lang ng oo. Kapag may nangangailangan ng pabor o anumang uri ng tulong, tatakbo sila sa'yo dahil palagi kang nandyan para sa kanila. Hindi naman masama ang tumulong kung sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Katulad ng emergency, kung lalapit sa'yo para lang may ipagawa, pwede ka namang tumanggi. Hindi masama ang magsabi ng hindi kung nasa tamang sitwasyon ka at nasa tamang panahon. Magagalit ang tao sa'yo kung palagi kang magsasabi ng yes at kung palagi kang magsasabi ng no. You must say yes or no based on certain principles and philosophies that guide your life. Dapat ka rin tumanggi kahit sa mga taong mahal mo, lalo na kung ang dinidemand nila sa'yo ay hindi mo kaya. Kapag palagi kang magsabi ng oo, nasolusyonan mo nga ang problema ng iba, pero ang sarili mong problema ang mas lalong lumaki. Remember that your needs matter just as much as everyone else's. Ito pa ang masakit na katotohanan. Palagi kang nandyan para sa kanila. Pero kapag ikaw na ang mangangailangan, sino na ngayon ang tutulong sa'yo? Isa puso mo yan. Number 4, inaako mo kahit hindi mo kasalanan. Bakit ginawa mo yan? Kasi nga, people pleaser ka. Ayaw mo ng gulo. Kahit hindi mo kasalanan, tinanggap mo na lang para tapos ang usapan. Para masaya na sila. Tapos ikaw pa ang nagsusorry. Kung may nagawa kang kasalanan, tapos walang nakakaalam kung sinong gumawa ng pagkakasala, mabuting aminin mo yon. That's what makes you a good person. Pero kung wala ka namang kasalanan, huwag mong tanggapin. Don't accept the blame for what you haven't done. Because you don't deserve to be treated like that. Ganito kasi mga people pleaser eh. Tinanggap nila ang mga maling hindi nila ginawa para tumahimik lang ang mga tao. Dapat hindi ka ganon. Kung alam mong tama ka, ipaglaban mo. Number 5, sumasang-ayon ka lagi. Lahat ng pinag-uusapan, sumang-ayon ka lang. Kasi ayaw mong masira ang ideya ng iba. Hindi ka na lang kukontra kasi may takot ka rin sa kanila. O gusto mo lang silang mapasaya kahit alam mong ang pinag-uusapan nila ay labag sa kalooban mo. Ini-edit mo ang pananaw mo sa buhay para lang mag-fit in sa mga plano nila. Sumang-ayon ka lang ba dahil takot ka na baka magalit sila? Yan ba ang dahilan kung bakit sumang-ayon ka na lang? Pwede ka namang magsabi ng hindi ka sang-ayon, but in a polite way. Mahalaga rin kasi na ipahayag mo ang sarili mong opinyon. I-acknowledge mo muna ang opinyon ng iba bago ka mag-disagree para hindi ka naman maka-offend. Siguraduhin mo lang na malinaw mong maintindihan ang sinabi ng isang tao bago ka mag-disagree. Number 6, hindi mo kilala ang sarili mo. Nagiging people pleaser ka kasi wala kang alam tungkol sa sarili mo. Kaya ka nagpapapansin kasi mismo sarili mo hindi mo pinansin. Parang nauuhaw ka sa atensyon ng iba. Kung magulo ang damdamin mo, lahat ng ginagawa mo ay magulo rin. Kung masama ang tingin mo sa sarili mo, masama rin ang tingin mo sa ibang tao. Kung hindi mo kilala ang buong pagkatao mo, hindi rin makilala ng ibang tao ang tunay mong pagkatao. Kaya ka naging people pleaser kasi naguguluhan ka sa mismong sarili mo at gusto mong maintindihan ka nila. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, magiging taong second hand ka lang. Ano ang ibig kong sabihin? Madali kang papaniwalain ng tao sa mga sinasabi nila. Madali kang malamon ng sistema. Madali ka nilang kontrolin. Madali ka nilang mabilog dahil wala kang alam sa sarili mo. Kinakalaban mo ang iyong sarili. Tapos nagtataka ka kung bakit may naglalaban sa labas. Naging malupit ka sa iyong sarili. Tapos nagtataka ka kung bakit napakalupit ng mga tao. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo rin alam kung ano ang mission mo sa buhay. Nabubuhay ka dito sa mundo, pero ginagawa mo ang plano ng iba. Kasi wala kang plano sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo alam kung sino ka. The more you learn about yourself, the more you learn about others. So learn more about yourself
to make sure your aim in life is true. And learn about yourself to connect yourself to our common humanity. Number 7, palagi kang nagbibigay. Take note sa word na palagi. Hindi masamang magbigay kung meron ka namang maibibigay. Kung nagbibigay ka para lang magpasikat, para lang magustuhan ng iba, para lang purihin ka ng karamihan, yun ang maling pagbibigay. Magkaiba kasi ang tunay na pagbibigay sa sobrang pagbibigay. Hindi na generosity ang tawag sa sobrang pagbibigay. Ang tawag dyan ay may tinatago kang pangangailangan. Sobra kang nagbibigay dahil siguro gusto mo ng kapalit, o gusto mong ma-appreciate at mahalin ka nila, o gusto mong purihin ka, o gusto mong pagsabihan ka na mayaman ka. So essentially, we go against ourselves and trample our own personal boundaries. Sabi ko nga kanina, ito'y tinatawag na codependency. Ibinigay mo ang lahat, huwag lang silang mawala sa'yo. At isa pa, akala mo nakakatulong ka sa sobrang pagbibigay mo? Hindi ka nakakatulong. Mas sinasara mo ang utak ng tao. Hindi na sila kumikilos dahil binigyan mo sila palagi. Number 8, pinagod mo ang iyong sarili. Pinagod mo ba ang iyong sarili para mapasaya lang ang iba? Kahit alam mong pagod na pagod ka na, sinasabi mo pa rin, oo, para lang ma-appreciate ka nila. Yan ang malaking kamalian. It's a form of self-abuse. People push themselves when they're tired because they don't think they deserve better. Sabi ko kanina, kung kilala mo ang iyong sarili, alam mo rin kung ano ang misyon mo sa buhay. Ang misyon mo ay hindi pagurin ang sarili mo. Tratuhin mo ng maayos ang sarili mo. Tandaan mo, hindi mo trabaho o obligasyon ang palugdan ng ibang tao. Magbabackfire yan lahat sa'yo. Number 9, ayaw mo ng gulo. Sabi ko nga kanina, inaako mo ang kamaliang hindi mo ginawa kasi ayaw mo ng gulo. Ginagawa mo ang trabahong hindi sa'yo kasi ayaw mo ng gulo. Hindi naman masamang barahin ang isang tao kung alam mong tama ang ginagawa mo. Pero kung walang kabuluhan ng mga ito, mas mabuting tumahimik na lang. Depende rin kasi sa sitwasyon. Wala namang gusto ng gulo, di ba? If you can bring calm and understanding to a situation, it's a highly positive thing. Good on you. Ulitin ko, depende sa sitwasyon. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Hindi pwedeng palagi mong takbuhan ng sitwasyon. Minsan kailangan nating harapin yon. Yun kasi ang magpapabukas ng ating isipan. Pag-isipan mo lang ng mabuti ang tungkol sa pag-iwas at sa pagharap at kung ano ang consequences nito bago ka gumawa ng desisyon. Number 10, takot ka sa iniisip ng ibang tao. What you do is none of their business. Isipin mo nga, kahit ano naman ang gagawin mo, basta't negatibo silang tao, wala silang masasabing maganda tungkol sa'yo. Do you really want to give them the power to make you miserable with the hurtful words and actions? Of course not. Kung magpapa-apekto ka sa kanila, mas lalo ka nilang aapihin. Kung hindi mo makontrol ang emosyon mo ang kukontrol sa'yo. Tuturuan kita kung paano hindi maapektuhan. Magkunwari ka lang na hindi ka naapektuhan at eventually, masasanay ka na niyan. Never let others push your buttons. Mahalagang tandaan na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang pananaw at opinyon. Bagamat mahalagang isaalang-alang ang mga opinyon ng iba, mahalaga din na gumawa ng mga pagpapasya na naaayon sa iyong sariling halaga at paniniwala. Ikaw rin naman ang bahalang magpasya kung ano ang tama para sa'yo at kung magpapadala ka ba sa sinasabi ng iba. Bukod pa rito, ang patuloy na pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba ay maaaring humantong sa stress at anxiety na maaaring negatibong makaapekto sa iyong mental at physical na kalusugan. Kaya paalalahanan mo ang iyong sarili na ang lahat ay nasa kanilang sariling paglalakbay at dapat kang tumuon sa iyong sariling mga layunin at adhikain. Number 11, pinagtanggol mo ang mga taong nananakit sa iyo. Isa ito sa mga malinaw na senyales na ika'y people pleaser. Kahit minumura ka na, kahit sinasaktan ka na emotionally at physically, ipinagtanggol mo pa rin ang kagaguhan ng taong nananakit sa iyo. Kasi mahal mo. Ginawa mo yan para lang hindi sila aalis sa buhay mo. Madalas nangyayari ito sa relationship. Magpapakamartir na lang. Hindi ka ba lumayo para masabing mabait ka? Hindi ka nakakatulong sa sarili mo. Huwag mo silang ipagtanggol dahil hindi sila karapat-dapat na ipagtanggol. Let them deal with their own bad behavior and issues. Hindi mo sila magagamot sa pagtatakip mo sa kanila. Mas lalo lang tutubo ang kanilang sungay. Oo, magbabago ang tao, pero hindi ikaw ang makapagpabago sa kanila. Sila ang magdesisyon yan para sa kanilang sarili. Umiwas ka sa mga taong mapang-abuso. Kapag tumawag sila, huwag mong sagutin. Huwag kang magpakita sa kanila. At doon na nila ma-realize
kung ano ang malaking nawala sa kanila. At ma-realize din nila kung ano ang kanilang kasalanan. Other people's rudeness, bad manners, and lack of etiquette are not your issue. You only need to concern yourself with you. Number 12. May kinimkim kang negatibong emosyon. Naging people pleaser ka dahil may tinakpan kang negatibo sa loob mo at gusto mong magpasaya na lang ng ibang tao dahil akala mo'y makakalimutan mo ang nasa loob mo. Pero hindi yun mangyayari. Imbis na ipakipag-usap mo ito sa iba, dinadaan mo na lang sa pagpi-please ng iba dahil natatakpan ang kalungkutan mo. Hindi mo ba alam na mas lalo mo lang dinidiin ang negatibong ito sa puso mo? Kaya ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na kung sino pa ang nagpapatawa, siya pa ang maraming problema. Oo, totoo yan. Tinatakpan nila ang kanilang emosyon, pero hindi nagsisinungaling ang mga mata. Hayaan mong pumasok ang iyong iba't ibang iniisip at hayaan mo ring ito'y lumabas. Huwag mo silang pigilan at lalong huwag mo silang pagsilbihan. Ang daming mga bagay na nakakainis sa buhay. Pero alam mo ba ang mas nakakainis? Ang ingay sa loob ng ulo mo. Isang abalang isipan na hindi tumitigil at hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Nakakapagod ang ganitong isipan. May mga araw na akala mo, perpektong araw na yon. Masaya ka na sa mga ginagawa mo. Naramdaman mo na ang payapang paligid. Pero bigla na lang susulpot ang negatibong pag-iisip mo. Naiisip mo na lang kung anong gagawin mo bukas. Naiisip mo kung bukas ay masaya ka pa rin ba. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Bigla mo na lang nakakalimutan ang kagalakan sa araw na ito. Dahil sinasakop ka ng ingay sa ulo mo. Kapag sinasakop ka ng walang kabuluhang ingay na pag-iisip at wala kang ideya kung paano ito ihinto, nakakapagod talaga. Alam ko yan dahil nagdurusa din ako noon ng negatibong kaisipan. Sobrang bigat ng pakiramdam. Pero ito ang nagtutulak sa akin na lumabas ng mag-isa at manatili sa nature. Sa nature ko inilabas ang aking negatibong pag-iisip. Sa kabutihang palad, mabilis kong natuklasan kung paano ko mapapatahimik ang maingay kong isipan. At hindi pala ganoong kahirap tulad ng inaakala ko. Paano ko ba yung ginawa? Hinayaan ko silang pumasok. Pero hindi ko sila pinagsilbihan hanggang sila'y lumabas ng kusa. Para sa akin kasi, mahirap kung pilitin nating alisin ang negatibong pag-iisip. Mas madali kasi kapag ito'y tanggapin natin. Hindi naman ibig sabihin na perpekto ng aking buhay ngayon. May mga araw pa rin nakakabaliw, nakakalito, nakakawalang gana dahil sa tindi ng negatibong papasok sa isipan ko. Pero hindi na ito katulad ng dati dahil nakukontrol ko na ang aking isipan. Kaya't gusto kong magbahagi ng ilang mga katotohanan na sana ay makakatulong sa'yo na makamit ang katahimikan. Narito ang 7 tips na maaari mong simulang ilapat sa iyong buhay. Number 1. Tanggapin mo ang ingay sa loob ng ulo mo. Alam naman natin na palagi tayong nag-iisip ng iba't ibang bagay araw-araw. Kaya't hindi na nakakagulat na napakaingay nito. Kahit yung mga tao na sa tingin mo ay mahinahon, ay may maraming pinag-iisip pala. Madali kasi tayong humusga na porket walang imik ang isang tao, ay wala na rin siyang iniisip. Lahat tayo ay may tinatagong pinag-iisip. Kaya't huwag kang magulat kung bakit abala ang isip mo. Napakaingay na nito at huwag mo nang dagdagan pa. Huwag kang mag-isip na may mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Ito ay natural lamang. Kung palagi ka lang umaasa na mawala ang pinag-iisip mo, para ka lang ding humihiling na sana'y lahat ng damo ay puputi. Hindi yun mangyayari. Hayaan mo lang sila na labas-pasok. Aalis sila ng kusa kung hindi mo sila pagsisilbihan. Number 2. Ang pakikipag-ugnayan sa isip mo ay optional. Kung pipiliin ko ang isang bagay na natutunan ko sa buhay, ang isang bagay na may pinakamalaking epekto sa aking kapayapaan, ito ay, ang pagdikit sa iniisip ay optional. Bakit ito ang pinili ko? Dahil hindi mismong pag-iisip natin ang nagdudulot ng pagdurusa sa atin, ngunit ang ating pagtugon sa kanila. Minsan kasi ang iniisip natin ay hindi totoo. Pero naniniwala tayo kaagad. Ginugugol natin ang ating oras sa pagsilbi sa kanila. Pinapatira natin sila sa loob natin. Hinahayaan natin na makontrol nila tayo. Binibigyan natin sila ng atensyon. Ang sarili mo ang kinakailangan mo. Pero binaliwala mo lang ito. Mas inaasikaso mo pa mga negatibo mong iniisip. Gusto mo bang malaman kung paano sila patahimikin? Tatahimik lang sila kung hindi mo sila patitirahin sa ulo mo. Mas magiging mapayapa ang buhay mo. Umupo ka lang at hayaan mo yung pag-iisip kung ano ang gagawin nila. Huwag kang makilahok sa kanila. Number 3, idistansya mo ang iyong sarili. Upang maalis ang iyong sarili sa iyong mga iniisip, kailangan mong dumistansya. Kailangan mo ng space para makahinga ka.
Kailangan mo ng kahit konting pagitan sa iyong sarili at ng isipan mo. Karamihan kasi sa mga iniisip natin ay naka-autopilot. Kusa na lang silang darating kahit hindi naman inaano. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan. Palagi silang maglalaro sa ulo mo. Bakit? Dahil nagiging habit mo na ito. Ang susi para madurog mo ito ay gisingin mo ang sarili mo upang malaman mo na nandyan na sila. Paano ba natin gisingin ang sarili natin? Paano natin sila makukontrol sa halip na tayo ang kontrolin nila? Ang unang hakbang ay mag-meditate ka. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon ka mag-meditate. Kapag ginawa mo ito, mas madali mong makita kung ano ang pinagagawa nila. Mas madali mo na rin silang mapaalis. Huwag kang sumabay sa agos nila. Ang isipan kasi natin ay may negatibong sinasabi na hindi natin gusto. Halimbawa, mahilig silang magsabi na wala kang kwentang tao. Huwag mong sabayan ang sinasabi nila kasi hindi naman yan totoo. Kung maniniwala ka sa salitang yan, talo ka na. Number 4, bigyan mo ang isip mo ng kalayaan. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong marami na ang nag-iisip ng negatibo ngayon. Ang dahilan kung bakit mas lalong lumalakas ang negatibong pag-iisip mo ay dahil itinali mo ito. Hindi mo sila binigyan ng kalayaan. Katulad ng isang toro, kung ayaw mo magalit siya sa'yo, huwag mo siyang itali. Huwag mo siyang pigilan sa gusto niyang gawin. Katulad rin ng partner mo, huwag mo siyang pigilan kung ayaw mo magalit siya sa'yo. Simpleng konsepto lang yan, di ba? Pero bakit hindi natin magawa sa sarili natin? Bakit hindi natin mabigyan ng kalayaan ang isip natin? Lalo lamang itong mabubuo at manganganak at mas mahirap ng kontrolin. Ang pinakamaayos na paraan upang makaramdam ka ng katahimikan ay bigyan mo ito ng malaking bukas na pintuan upang makalabas na sila. Huwag mo silang itali. Kapag binigyan mo sila ng kalayaang mag-ingay sa ulo mo, kusa na rin silang lalabas sa ulo mo. Lalabas sila dahil mauubusan na sila ng puwersa. Ang mga iniisip natin ay hindi nagiging sanhi ng gulo. Nagdudulot lang ito ng kaguluhan dahil naniniwala tayo sa idinidikta nila. Araw-araw silang lilitaw sa iyong kamalayan. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo at isipin mo lang na hindi ka na naniniwala sa kanila. Maglakad ka lang paabante at hayaan mo lang sila na pumasok at lumabas. Walang problema. Magkakaproblema lang kung sinubukan mo silang itali sa pamamagitan ng pag-iisip na may mali ka sa buhay, na hindi ka katanggap-tanggap at may malaki kang problema sa buhay. Kita mo yan? Ikaw lang ang lumikha ng pagdurusa mo. Ulitin ko, hayaan mo silang malayang gumala sa malawak at bukas na larangan ng iyong kamalayan at mabilis silang maubusan ng puwersa. Huwag mo silang hawakan kasi mas lalo mo lang silang pinapalakas. Paano kung ginawa mo na ito pero nandyan pa rin sila? Siyempre, nandyan pa rin sila dahil natural na ito sa ating buhay. Araw-araw tayong may iniisip. May mga positibong bagay at negatibo. Pero anong gagawin natin? Kaibiganin natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kalayaan kaysa sa pilit nating paalisin sila. Paano kung tungkol sa kalungkutan ng iniisip mo o tungkol sa pagkagalit mo? Ano kaya ang mangyayari kung tatanggapin mo to kaysa sa tanggihan mo ito? Number 5, huwag mong masyadong seryosohin ang iniisip mo. Bakit ko yan nasabi? Dahil palagi kang matatalo sa laban. Siniseryoso mo ang isipan mo, pero hindi ka siniseryoso ng isipan mo. Malaking sampal yan sa'yo, di ba? Tinatrato ko aking saloobin ng magaan lang, kaya nagbago ang aking pananaw. Kahit ngayon nagbibigay ako ng payo sa'yo, may mga negatibo rin naman na papasok sa isipan ko. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ka sumang-ayon? Paano kung hindi mo maintindihan ito? Pero isa lang ang pinapayagan ko na papasok sa ulo ko. Wala akong pake kung walang sumang-ayon sa payo ko. Dahil ang payo kong ito ay para lang sa mga taong bukas ang isipan. Ganun lang kasimple, di ba? Huwag nating ipilit ang sarili natin sa negatibong sitwasyon dahil matatalo lang tayo. Isa pang halimbawa, nakaramdam ka ng inggit, takot, at galit. Tapos pinagalitan mo yung sarili kung bakit nagkaganito ka. Minsan nga ang iba ay may suicidal thoughts. Dumating ka sa puntong yan dahil naniniwala ka o sineseryoso mo ang negatibong dala ng isipan mo. Naniniwala ka na may mali sa'yo, na walang nagmamahal sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi naman yan totoo. Walang mali sa'yo. Hindi mo naman ito binubuo, di ba? Pusa lang itong nakapasok sa'yo. At pinaniniwalaan mo lang. Yan lang ang problema, ang pagtiwala mo sa kanila. Katulad rin ng partner mo, pinaniwala ka niya na mahal ka niya. Kahit hindi naman totoo, ay pinaniniwalaan mo. Hanggang sa umabot sa punto na siya pala ang wawasak sa'yo. Ganyan na ganyan din ang ating isipan. Mapaglaro sila.
If you watch the mind closely, you will notice the thoughts appear by themselves, apparently out of nowhere. Ito ang dahilan kung bakit palagi akong nag-iisa sa nature. Kasi mas madali kong masanay ang aking isipan. Para mas lalo mong maintindihan ang pinagagawa ko, sasabihin ko to sa'yo. Habang nag-iisa ako sa nature, syempre napapalibutan ako ng maraming puno at nakakalanghap ako ng preskong hangin. Doon ko nararamdaman ang daloy ng aking mga pag-iisip. Karamihan sa kanila ay negatibo. Negatibong pag-iisip na dumaloy sa aking kamalayan. Pero hinayaan ko lang sila na dumaloy sa loob ko. Kasi wala akong karapatang itali sila. Iniisip ko na lang na huwag seryosohin ang mga naririnig ko galing sa kanila. Ang ginagawa kasi ng karamihan ay kapag dinadaluyan sila ng negatibong pag-iisip, ay pumunta sila sa gitna upang harangin ang mga ito, upang kontrolin ang natural na daloy. Para silang nag-filter ng isip. Tinanggap nila ang isa at tinanggal nila ang isa. But it doesn't work that way. Mas lalong bumabaha ang negatibong pag-iisip dahil hinarangan mo ang daloy. Sa literal na halimbawa, pumunta ka sa gitna ng ilog, harangan mo ang daloy. Anong mangyayari sa'yo? Mahihirapan ka, mabibigatan ka, maaanod ka lang. Paano kung hahayaan mo lang ang daloy ng ilog? Siyempre maririnig mo ang masarap na tunog na daloy ng tubig. Nakaka-relax, di ba? Ang maayos na gawin mo ay maging tagamasid ka lang. Wala ka nang ibang gagawin, kundi hayaan mo lang. The less involved you are in trying to control the flow, the more peace you will experience. Number 6, alamin mo ang pagkakaiba ng natural na pag-iisip at sinadyang pag-iisip. Dito ka kasi nalilito. Minsan rin may mga iniisip ka na talagang sinasadya mo. Kung may mga natural, meron ding sinasadya. Bagaman wala kang magagawa tungkol sa mga kaisipang lilitaw sa iyong ulo, ang sinadyang pag-iisip ay ibang bagay rin. Halimbawa, lumitaw na lang ang pag-iisip mo na parang nanlalamig na ang partner ko sa akin. Imbis na ito'y natural lang sa isip mo, pero ito'y magiging sinadyang kaisipan kapag magsimula ka ng mag-isip na tiyak na may iba na siyang nagugustuhan. Pangit ba ako? Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Ano ba ang mga pagkukulang ko? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Yan ang mga sinadyang pag-iisip na makakapagpabagsak ng iyong buhay. Sa isang natural lang na pag-iisip, kapalit ng maraming pag-iisip na sinadya mo upang saktan mo palalo ang sarili mo. Nakuha mo ba ang punto ko? Ang ganitong uri ng negatibong pag-iisip ay ang pangunahing sanhi ng pagdurusa para sa karamihan at ganap na kontrolado natin ng mga ito kung pipiliin natin kontrolin natin ito. Ang paulit-ulit na pag-iisip ng ganito, gaya ng palagi ka lang nag-iisip ng mga sakit ng pinagdaraanan mo o di kaya nahihirapan kang ukitin ang kinabukasan mo. Lahat ng pattern na yan ay lilikha ng miserabling buhay. At ito ay ganap na makukontrol mo. Kapag napansin mo ang mga pattern na ito, stop na kaagad. Huwag mo nang palawakin ng negatibong pag-iisip. Hindi ka naman pinipilit nito na palawakin mo sila. Isa lang naman ang binigay nila sa'yo. Pero ikaw lang naman ang nagpapahaba ng sitwasyon. Huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang namamahala. Pagtuunan mo ng pansin ang kasalukuyan. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong paghinga. Mag-focus ka sa nilalakaran mo. Mag-focus ka sa preskong hangin na dumadampi sa balat mo. Ang hindi produktibong pag-iisip ay kadalasang isang habit. At tulad ng karamihan sa mga habits, maaari mo itong wasakin. Number 7, stay grounded in the present moment. Mahilig akong magbasa ng mga self-help books. Pero nung nabasa ko ang The Power of the Present Moment, grabe ang impact nito sa buhay ko. Inilapat ko talaga sa sarili ko. At gusto ko ring ilapat mo to sa buhay mo. One of the main insights in meditation practice is that your awareness can only be in one place at a time. Walang multitasking sa ating kamalayan. Kung mawawala ka na sa sarili mo, kung nag-iisip ka pa sa kahapon mo at sa kinabukasan mo, hindi mo rin mapapansin ang kagandahan ng paligid mo ngayon. Ngayon din, kung inilipat mo ang iyong focus sa araw na ito, titigil ang lahat ng iniisip mo. Bakit? Kasi isa lang ang naiisip mo, ang ngayon lang. When you're present here and now, the mind automatically becomes quiet. Tama ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:34 na ang bawat araw ay may problema. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tiniyak niya sa mga tagapakinig na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang isipin nila. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas. Hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o mamroblema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya at hindi tayo makakapag-focus sa dapat nating gawin. Hindi rin naman natin malulutas sa mga darating na problema kung puproblemahin natin yun ngayon. At kadalasan,
Hindi naman nangyayari ang pinoproblema natin. Hindi naman kasing sama ng iniisip natin ang talagang nangyayari. Sa sermong iyan, ipinaliwanag ni Jesus na ang sobrang pag-aalala ay hindi makakapagpaganda o makakapagpahaba ng buhay natin. Sinabi rin niya na kung uunahin natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin kailangan na masyadong mag-alala tungkol sa mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga halaman at hayop, kaya siguradong hindi rin niya papabayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Whenever you are aware enough to catch yourself falling into habitual thinking patterns, stop and engage your senses. Isipin mo lang ang nangyayari at pansinin kung ano ang nag-iiba sa iyong iniisip. Huwag kang mag-alinlangan dahil ang Biblia na mismo ang nagsabi na kailangan tayong mamuhay ngayon. Take back control from your busy mind. Hindi naman masama ang isipan natin. Mas mahihirapan nga tayo kung wala tayong iniisip eh. The human mind is an incredible tool, but it can also be deeply destructive. Ang isip ay maaaring maging isang magandang lingkod o isang mapanganib na Panginoon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang namamahala. Kaya sa susunod na papasok na iba't ibang uri ng mga pag-iisip mo, ipaalala mo sa kanila kung sino ang boss. Huwag mo itong bigyan ng lakas upang sirain ka. Bigyan mo ng lakas ang sarili mo upang durugin sila. Kapag iniisip natin ang salitang positibo, siguradong iniisip din natin na ito'y kaligayahan. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi lamang uri ng pagiging positibo. Maraming mga paraan upang maging mas positibo tayo sa buhay. Kahit na nakakaranas ka ng kalungkutan, galit o mga hamon, meron pa rin tayong kakayahan upang pumili ng positibong damdamin. At may paraan din tayo kung paano mag-isip ng tama. Sa katunayan, ang ating emosyon ay literal na binabago ang ating katawan. Marami sa ating mga karanasan sa buhay ay isang resulta kung paano natin binibigyang kahulugan ang nangyari sa ating paligid. Sa halip na pigilan o subukang alisin ang mga negatibong damdamin, pwede nating bigyang kahulugan at tugunan ang mga ito sa ibang paraan. Sanayan mo na pakalmahin ang iyong isipan. Habaan mo ang iyong pasensya at pagtiyagaan mo. Magiging positibo ka rin. Kung gusto mong maging tunay na positibo, simulan mo ito sa sarili mo. Number 1, tanggapin mo ang iyong sitwasyon. Hindi mo mababago ang iyong pag-iisip kung hindi mo tanggap kung ano ang sitwasyon mo. Kung hindi mo tanggap kung ano ang problema mo. Ang pagtanggap na meron kang mga negatibong iniisip at negatibong damdamin at ang pagtanggap na hindi ka nasiyahan kung paano mo tinutugunan ang mga ito ay makakatulong sa'yo na simulan ang proseso ng pagbabago. Huwag kang magalit sa isip at damdamin mo. Tandaan mo ito. Ang mga iniisip na sumusulpot sa isipan mo at ang nadarama mo ay hindi masama o mabuti. Ang mga ito ay isip at damdamin lamang. Ang maaari mong makontrol ay kung paano mo bigyang kahulugan at tugunan ang mga ito. Magiging negatibo lang yon kung mali ang pangunawa mo. Ibig sabihin na ikaw pa rin ang may kontrol. Tanggapin mo rin ang mga bagay tungkol sa iyong sarili na hindi mo mababago. Halimbawa, kung ikaw ay isang introvert na nangangailangan ng oras na mapag-isa upang makapag-recharge, kung pilit mong subukan maging isang extrovert sa lahat ng oras, marahil ay malulungkot ka lang sa resulta. Ibig sabihin, natanggapin mo kung introvert ka o ikay extrovert. Huwag mong piliting baguhin ang sarili mo kung may negatibong epekto naman ito sa'yo. Tanggapin mo kung sino ka talaga. You can then feel free to develop that self into the most positive self you can be. Number 2, dapat may layunin ka. Mahirap maging positibo kung wala kang layunin sa buhay. Ang mga layunin ay nagbibigay sa atin ng isang mas positibong pananaw sa buhay. Ang pagtakda ng isang makatotohanang layunin ay maaaring makapagpataas ng iyong kumpiyansa at mapatatag ang iyong buhay kahit na hindi mo pa nakakamit kaagad ang layunin mo. Setting goals that are personally meaningful to you and align with your values will help you achieve them and will help you move forward in your life. Kahit maliit na layunin man yan, mas okay na yon kaysa wala kang layunin. Magsimula ka sa maliit na layunin hanggang sa may panibago ka na namang layunin sa buhay. Kahit mabagal ka, basta't wag mo lang sukuan ang layunin mo. Dapat specific ang layunin mo. Madali namang magtakda ng layunin. Ang problema ay nahihirapan ka kung paano simulan. Kaya mas mahalaga na mag-umpisa ka muna sa maliit. Dapat positibong salita ang gamitin mo sa iyong layunin. Pinapakita ng pananaliksik na mas malamang na makamit mo ang iyong mga layunin kung positibong salita ang gagamitin mo. Halimbawa, hindi na ako pwedeng kumain ng junk food. Yan ay hindi ka pakipakinabang na layunin. Mas lalo ka lang magigilty sa ginagawa mo. Kasi negatibong salita yan eh. Palitan mo yan ng
Dapat kumain lamang ako ng gulay at prutas. Yan ang halimbawa ng positibong salita. Keep your goals based on your own actions. Hindi pwedeng ikaw ang mag-set ng goals para sa iba o ang iba ang magtakda ng layunin para sa'yo. Tandaan mo na hindi mo makukontrol ang ibang tao at hindi ka rin nila makukontrol. Halimbawa, kung patitigilin mo sila sa paninigarilyo, hindi sila titigil hanggat hindi sila magpasya. Set goals that depend on what you can control. Number 3, magmahal ka. Hindi ibig sabihin na partikular lang na tao ang mahalin mo. Mahalin mo ang lahat ng bagay o tao sa mundo. Paano ka maging positibo kung galit at puot ang nakabalot sa buhay mo? Extend the feelings of love you already feel for your closest family members and extend it to others in the world. Makikita mo kagad ang positibong epekto nito. Love is good for your mental health. Maiibsan ang iyong depression at anxiety. Number 4, ibuhos mo lahat sa sulat. Ang dahilan kung bakit isusulat mo ay para makita mo at maunawaan mo kung ano ba talaga ang problema mo. Lahat ng emosyon mo, isulat mo. Saan ba galing ang mga kanta? Sa emosyon at karanasan ng mga manunulat. Makakatulong ang pagsusulat na makita ang lahat ng mga emosyonal na karanasan sa bawat araw mo. At madali mong matukoy kung saang banda ang nangangailangan ng pagsasaayos. Matutulungan ka rin itong ituon ang pansin sa iyong mga positibong karanasan upang mas malamang na alalahanin mo ito sa paglaon. Huwag mong isulat ang mga hindi mo gusto. Kapag nakapokus ka lang sa mga ayaw mo, mas lalo kang maging negatibo sa buhay. Write down what you felt without judging it as either good or bad. Bibigyan kita ng halimbawa. Nasaktan ako dahil sinabihan niya ako na pangit. Sa halip na yan ang isulat mo ang iyong pagtugon. Paano mo sasagutin yan? Sinabihan man niya ako na ako'y pangit, but someone else can't define me or my worth. Only I can do that. O diba mas effective ang positibong pagtugon? Try to think about how you can use these experiences as learning experiences. How can you use this for personal growth? Ano ba ang gagawin mo sa susunod pag mangyari to? Halimbawa, sa susunod na pagsabihan ako ng masasakit na salita, alalahanin ko na hindi ako maniniwala sa sinasabi nila. Sasabihin ko rin sa taong yon na ang kanyang mga salita ay nakakasakit na at tunay na nasaktan ng aking damdamin upang malaman niya na mahalaga rin ang aking emosyon. Number 5, mapagpasalamat. Lagi ko na itong sinasabi sa mga videos natin. Paano ka maging positibo kung hindi ka grateful sa mga bagay na nasa sayo na? Practice active gratitude. Hindi lang yan hanggang pakiramdam na lang. Dapat inaaksyonan mo rin. Ang pagpapasalamat ay may hatid na kabutihan sa buhay natin. It changes our perspective almost immediately. And the rewards keep growing the more we practice active gratitude. It helps you feel more positive and increases feelings of happiness. Ibahagi mo sa iba ang pagpapasalamat mo. Iparinig mo sa kanila na mapagpasalamat ka para makadama rin sila ng ganitong klaseng enerhiya. It can also inspire positive feelings in the people you share with. Pasalamatan mo ang bagay na ikinatutuwa mo. Recognize all the little positive things that happen throughout the day. Ang daming bagay sa mundo at sa karanasan mo ang pwede mong pasasalamatan. Savor these good things. Tayo kasing mga tao, mas mapapansin pa natin ang negatibo kaysa sa positibo. Mindfully acknowledge the positive things in your life. Try to store them in your memory. Halimbawa, kapag nakakakita ka ng magandang tanawin, sabihin mo sa sarili mo, napakaganda ng sandaling ito at gusto kong maisip to palagi. Sa oras na papasok ang negatibo sa isip mo, alalahanin mo lang ang mga magagandang bagay na nakikita mo. Number 6, dapat positibo ang iyong pananaw. Makakapagpataas ito ng kumpiyansa mo. Isipin mo na ang buhay mo ay magbabago. Huwag mong isipin na hanggang dyan ka na lang. Kung iniisip mo palagi na hindi patas ang mundo, hindi mo mababago ang buhay mo. Ang dami mong kamalian sa buhay. Hindi ka maging positibo. Paano gagaan ang iyong pakiramdam kung negatibo ang pananaw mo sa buhay? Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi ibig sabihin na wala ka nang iniisip na mga hamon sa buhay o wala ka nang mapait na karanasan. Meron pa rin mga pagsubok kahit positibo ng pananaw mo. Pero iniisip mo na makakaya mo lahat yon. It chooses to interpret them differently. Tanggapin mo ang tunay mong sitwasyon at ihanda mo ang iyong sarili na harapin ang bawat pagsubok. Dapat mong tanggapin na hindi mo makukuha kagad ang pinangarap mo at kailangan mo pang paghirapan ang mga ito. Number 7, huwag mong iwasan ang negatibo. Isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay sinusubukan nila na iwasan o binaliwala ang mga negatibong karanasan. Iniiwasan dahil masakit, di ba? Gayunpaman,
Kapag pipigilan mo o binaliwala mo ang mga negatibong ito, ay talagang nakakadagdag pa ng negatibo sa iyong buhay. Hindi yan mawawala. Consider how you can reframe these experiences. May matutunan ka ba sa mga ito? May maraming mga imbintor na nagkamali ng maraming beses. Sa halip na sumuko o umiwas sila, mas lalo pa nilang pinag-aralan ng mga pagkakamaling yun. Anong resulta? Nagtagumpay ang imbensyon. Instead of letting yourself immediately respond to a challenge or negative experience with negativity, take a step back and examine the situation. What really went wrong? What is really at stake? What can you learn from this to do differently next time? Has this experience taught you to be kinder, more generous, wiser, stronger? Taking a moment to reflect on the experience rather than automatically seeing it as negative will help you reinterpret it. Number 8, gamitin mo ang iyong katawan. Ang katawan at isipan mo ay konektado. Kung nahihirapan kang magpakapositibo, ibig sabihin, ang katawan mo'y wala sa tamang paggalaw. Ang postura mo ay may malaking impact sa pamumuhay mo. Try standing up straight. This is called a power pose. It can actually help you feel more confident and optimistic. Tapos ngumiti ka. Kahit masaya ka man o hindi, kapag ngumiti ka, mapapaganda nito ang iyong mood. Magsuot ka ng mga damit na komportable sa'yo. Makakapagpagaan rin yan ng mood mo. What you wear affects how you feel. Find clothes that make you feel good about yourself and wear them, no matter what society tries to say about it. Number 9, mag-ehersisyo ka. Palagi ko na rin itong sinasabi. Kapag mag-ehersisyo ka, magre-release ang katawan mo ng chemicals. Ang chemicals na ito ay tinatawag na endorphins. Makakatulong ito sa paglaban ng depresyon at anxiety mo. Mas lalo kang mapapakalma nito. Kahit 30 minuto lang ng physical activity, malaking tulong na yon. Number 10, baguhin mo ang sarili mo. Paano ka maging positibo kung negatibo ang pagkatao mo? Paano mo mababago ang paligid mo kung hindi mo mabago ang sarili mo? Create life from within. If you want more success, focus on all the ways that you are already successful. If you want more love, focus on all the people that already care about you and the abundance of love you have to give to others. If you want to create greater health, focus on all the ways that you are healthy. Focus on the good things. Number 11, huwag kang masyadong seryoso. Paano ka maging positibo kung pati maliit na bagay ay siniseryoso mo? Minsan kasi sa buhay natin, may mga maliit na bagay na akala natin ay big deal na yon. Pero nung tayo umiwas, nalaman natin na hindi pala. Yung material na bagay, akala natin magdudulot ng kasiyahan sa atin. Pero hindi naman pala. Siniseryoso natin ang mga bagay na wala namang maidudulot na kaligayahang pagmatagalan. We only need 5 basic things to flourish in life. Number 1, positibong emosyon. Number 2, makikipaghalubilo sa mga tao. Number 3, mahalin mo ang iyong kapwa. Number 4, kamtin ang makabuluhang bagay. Number 5, magtagumpay. Pero depende na yan sa'yo kung paano mo yan binigyang kahulugan. Kung hindi mo kasi nakita ang kahulugan ng mga ginagawa mo, hindi ka magiging masaya. Material things really won't make you happy. Number 12, gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Simple lang naman to, pero mahirap gawin. Bakit mahirap? Hindi mo kasi alam kung ano ang gusto mong gawin sa buhay. Alam kong abalang-abala ka sa maraming bagay. Sana naman ay may oras ka sa mga bagay para sa sarili mo. When you do something that you love, you are distracted from being sad or negative. Number 13, layuan mo ang negatibong impluensya. Madali lang kasi tayong mahawa sa mga negatibong tao na nakapaligid sa atin. Kung alam mo ang negatibong bagay, dapat layuan mo na kaagad bago ka pa mahawa nito. May malaking impact dito ang mga kaibigan mo. Bad influence ba sila sa buhay mo? Anong desisyon mo? If your friends are always being negative, consider sharing your own positivity process with them. Encourage them to learn ways of being positive too. Kung hindi nila tatanggapin ang positibong pamumuhay na ibinabahagi mo sa kanila, oras na para ikaw na lang ang lumayo. Do only what you feel comfortable with. If you don't feel comfortable doing something, you're likely to feel bad about doing it. That doesn't make for a positive experience. Learning to say no to things you don't want to do can help you feel stronger and more at ease with yourself. Number 14, labanan mo ang negatibong pag-iisip. Hindi ibig sabihin na puwersa mong tanggalin. Hayaan mong pumasok at hayaan mo itong lumabas. Ikaw lang kasi ang pinakakalaban ng sarili mo. You can become your own harshest critics. Each time you encounter a negative thought, take the time to challenge it. Marami kasi tayong negatibong iniisip eh. Hindi ko yan kaya. Napakalaking impact ito sa buhay mo.
Kapag kasi sinabi mo kaagad na hindi mo kaya, titigil na rin ang pagkilos mo. Kaya nga wala kang naabot sa buhay dahil iniisip mo palagi na hindi mo kaya at wala nang pagkakataon. If you find that you frequently have negative thoughts about yourself or about other people, make it a habit to find positive things to say about yourself. Alam kong may mahanap kang positibo sa sarili mo. Kung sinabi mong pangit ka, hindi naman siguro buong pagkatao mo pangit, di ba? Kung sinabi mong bobo ka, hindi ka naman siguro bobo sa lahat ng bagay, di ba? There are both positive and negative aspects in most situations. We get to choose which ones we'll focus on. Kung may mga negatibo mang bagay na hindi mo mababago, tanggapin mo yon. Minsan kailangan nating tanggapin na ang buhay ay hindi talaga patas. Ganyan na talaga ang buhay. Hindi natin yan makukontrol. If we waste energy and happiness on the things we can't change, we'll only make ourselves more frustrated. Number 15, huwag kang matakot mabigo. Pabalik-balik ko nang sinabi to. Paano ka maging positibo kung hindi ka pa handang mabigo? Kung hindi ka pa handang tanggapin ang kabiguan? Lahat tayo ay madadapa at magkakamali ng maraming beses. It's about how we get back up again that counts. Kung naghahangad tayo ng tagumpay, tapos hindi rin tayo takot mabigo, may posibilidad na maging positibo tayo sa buhay. Hindi na dapat tayong magtaka dahil inihula sa Biblia na sasama ang karamihan sa mga tao sa panahon natin. Ipinapakita din ito na dahil sa pagbabagong yan, bababa ang moralidad ng mga tao at babaliwalain nila ang magagandang asal. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang makadiyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila. Pero inihula din ng Biblia na hindi lahat ng tao ay magpapadala sa ganitong pagbabago. Sa tulong ng Diyos, lalabanan nila ang masasamang impluensya at sisikapin nilang mag-isip at gumawi sa paraang gusto niya. Ano ang inihula ng Biblia na magiging ugali ng mga tao sa ngayon? Sinasabi sa Biblia ang iba't ibang masasamang ugali na magiging karaniwan sa ngayon. At lahat ng ito ay dahil sa pagiging makasarili. Ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, walang pagpipigil sa sarili, at maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. Gaya ng inihula, ang iniisip na lang ng marami sa ngayon ay ang sarili nila. Ibig kong sabihin, iniisip nila kung ano ang pabor sa kanila, kung saan sila makikinabang, at iba pa. Pangkaraniwan na lang ang mga ugaling ito. Kaya may mga grupo ng tao na tinatawag na henerasyong makaako. At ngayon, lalo pa itong lumalala. Maraming tao ang sobrang nakapokus lang sa sarili nila at hindi na mahalaga sa kanila ang mabubuting katangian. Kaya masasabing napupuot sila sa kabutihan dahil wala silang utang na loob. Pakiramdam nila, hindi nila kailangang magpasalamat sa kung anong meron sila o sa mga ginagawa ng iba para sa kanila. Ang pagiging makasarili ang ugat ng iba pang ugali na inihula ng Biblia na magiging karaniwan sa ngayon. Number 1, sakim. Ibig sabihin ng sakim ay labis-labis na pagnanasa, pagiging gahaman, pagnanais na magkaroon ng higit pa. Ang kasakiman ay maaaring mahayag sa pag-ibig sa salapi, sa paghahangad ng kapangyarihan o pakinabang, sa kasibaan sa pagkain at inumin, sa paggagahaman sa sekso o iba pang material na mga bagay. Binababalaan ng kasulatan ang mga Kristiyano laban sa masamang katangiang ito at inuutusan sila nito na iwasan ang pakikipagsamahan sa sino mang nag-aangking isang kapatid na Kristiyano, ngunit isang taong sakim. Ito ang nakasulat sa unang Korintos 5:11. Pero ngayon ay sinusulatan ko kayo na tigilan ang pakikisama sa sino mang tinatawag na kapatid pero immoral, sakim, sumasamba sa idolo, manlalait, lasenggo o mangingikil, at huwag man lang kumain kasama ng gayong tao. Kapag ang hinahangad ng taong sakim ay pag-aari ng iba, yun ay nagiging kaimbutan. Sinabi ni Jesucristo na ang kaimbutan ay nagpaparungis sa isang tao at nagbabala siya laban dito. Ang babalang ito ay sinundan niya ng isang ilustrasyon hinggil sa mapag-imbot na taong mayaman na nang mamatay ay hindi na nakinabang sa kanyang kayamanan ni nagkaroon pa man ng kontrol dito, kundi sa halip
ay naging kaawa-awa sapagkat hindi siya mayaman sa Diyos. Number 2, mayabang. Mahal ng Diyos ang mapagpakumbaba. Ang mga tunay na mapagpakumbaba lang ang pwedeng magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Ito ang sabi sa awit 138:6. Kahit mataas ang Diyos, nagbibigay pansin siya sa mapagpakumbaba. Pero ang mapagmataas ay kilala lang niya sa malayo. Gusto nating lahat na mapasaya ang Diyos at madama ang Kanyang mainit na pagmamahal. Kaya mahalagang matutuhan natin na maging mapagpakumbaba. Ang kapakumbabaan ay kababaan ng pag-iisip at kabaligtaran ng pagiging mapagmataas o arogante. May mga taong mukhang mapagpakumbaba. Sa unang tingin, mahiyain sila at tahimik. Magalang silang tingnan dahil sa kanilang kultura at kinalakhan. Pero ang totoo, napakayabang pala nila. Di magtatagal, lalabas at lalabas din ang totoong kulay nila. Kaya lumayo ka sa mga taong mayabang. Number 3, maninirang puri. Ang paninirang puri at chismis ay magkapatid lang. Ang chismis ay walang saysay na usapan tungkol sa buhay ng ibang tao. Walang batayang usap-usapan. Ang paninirang puri naman ay pagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa iba. Karaniway taglay ang masamang hangarin, harapan man o online. Ang gayong pananalita ay kaugnay ng kahangalan o kamangmangan. Ang paninirang puri ay isang katitisuran sa iba, lalo na sa isa na sinisira ang puri. Ganito ang kautosang ibinigay ng Diyos sa Israel. Huwag kang lilibot sa iyong bayan para magkalat ng ikasisirang puri ng iba. Huwag mong isa sa panganib ang buhay ng kapwa mo. Idiniriin dito ang kalubhaan ng paninirang puri sa pamamagitan ng pagtawag pansin na sa ilang kaso, ang mga bulaang paratang ay maaaring aktwal na humantong sa paglalapat ng kamatayan. Kung minsan, may mga bagay na dapat ilihim, ngunit natutuwa ang maninirang puri na isiwalat ang mga yun sa iba na walang karapatang makaalam ng mga yun. Nagdudulot ng kasiyahan sa maninirang puri ang pagsisiwalat ng mga bagay na nakagugulat. Mali rin ang isa na nakikinig sa paninirang puri at pinipinsala niya ang kanyang sarili. At maaaring magbunga ito ng mga alitan at pagkakabahabahagi. Number 4, matigas ang ulo. Itinuturing ng Diyos na napakalaking kasalanan ang katigasan ng ulo, na ibinilang niya ito sa mga kasalanan tulad sa katigasan ng ulo ng isang anak sa magulang na dapat parusahan ng mahigpit. Kung tumangging sumunod ang isang anak sa kanyang mga magulang at ayaw pasakop sa pagdidisiplina at namuhay sa kasamaan, ang katigasan ng ulo at paglaban sa Diyos at paglaban sa kanyang mga itinalagang otoridad ay isang malaking kasalanan. Isang kasalanan na maaaring kumalat gaya ng lason sa buong komunidad. Ang kautusan ni Moises ay itinalaga upang pigilan ang pagkalat ng lasong ito laban sa katigasan ng ulo. Para sa mga taong matitigas ang ulo, kailangan mong ilay ang foundation sa kanila. Kailangang alam nila that you want a clean slate before you give any advice para di sayang ang oras ninyong pareho. And know your limit. You can give all the advices you want. But at the end of the day, wala sa mga kamay mo kung ano ang magiging desisyon ng taong manghingi ng payo sa'yo. Also, you have to let them learn from the mistakes. Napaso na yan at for sure ay ayaw na niya umulit pa. And last but definitely not the least, pray for them. They need it more than anything else. Number 5, marahas. Laganap ang karahasan at nakikita ito sa iba't ibang paraan. Bukod sa digmaan, nariyan din ang karahasang nauugnay sa palakasan, sa droga, sa mga gang, sa paaralan, at sa hanap buhay. Gayon din ang karahasan sa libangan. Maging ang karahasan sa loob ng tahanan ay waring karaniwan na sa maraming pamilya. Huwag tayong makisama sa taong mainitin ang ulo o makipagkaibigan sa taong magagalitin para hindi natin matutuhan ang mga landas niya at tayo mismo ang mabitag. Number 6, masama. Si Satanas na Diablo ang nag-uudyok sa lahat na gumawa ng masama. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi laging madali na gumawa ng tama. Alam mo ba ang dahilan? Kasi tayo'y ipinanganak na makasalanan. Ang kasalanang ito ang dahilan kung kaya mas madali tayong gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Kaya anong kailangan nating gawin? Dapat nating ipaglaban ang paggawa ng tama. Kapag ipinakikita ng Biblia na masama ang ginagawa natin, dapat na handa tayong magbago. At kapag nalaman natin ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos, dapat na manabik tayong gawin ito. Kung gayon ay matutuwa sa atin ng Diyos at bibigyan na tayo ng walang hanggang buhay. Number 7, suwail na anak. Itinuturo ng Biblia ang pangangailangan ng pagdidisiplina at pagtutuwid sa mga suwail na anak. Bahagi ng buhay ng bawat tao ang pagdidisiplina. At ang mga lumalaban sa mga magulang ay dapat na parusahan. Sinasabi sa Kawikaan 19:18, disiplinahin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa. Sa talatang ito, ipinapakita ang pagdidisiplina sa anak bilang isang bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Kung hindi susugpuin,
itutulak ng pagsuway ang mga anak sa kanilang pagkawasak. Sinasabi sa Kawikaan 13:24, ang hindi dumidisiplina sa anak niya ay napupuot dito. Pero kung mahal ng magulang ang anak niya, tinitiyak ng madisiplina ito. Sa talatang ito, ang pag-ibig at maingat na pagdidisiplina ay gumagawang magkasama. Sinasaway nito ang ideya na hindi dinidisiplina ng mapagmahal na magulang ang kanilang mga anak. Ang pagbubulag-bulagan sa pagre-rebelyon ay pagkamuhi sa isang swel na anak. Number 8, nagkukunwaring makadiyos. Dumarami ang mga taong mukhang makadiyos lang, pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan natin sila. Imbis na sumunod sa Diyos, sinusunod nila ang mga relihiyosong leader na nagsasabi ng mga bagay na gusto lang nilang marinig. Anong epekto ng makasariling mga tao sa iba? Dahil laganap ang pagiging makasarili, nagkaroon ng epidemya ng sakit sa mental at emosyonal. Halimbawa, dinadaya o sinasamantala ng mga maibigin sa pera ang kapwa nila. Ang mga taong walang likas na pagmamahal ay nang-aabuso ng mga kapamilya nila. Kaya marami sa mga ito ang nadidepress o gustong magpakamatay. At dahil sa pagtataksil ng isa, nasasaktan at natutroma ang pinagtaksilan. Bakit pasama ng pasama ang mga tao? Ipinapaliwanag ng Biblia kung bakit nagbabago ang mga tao. Nawawala na ang pag-ibig ng mga tao sa Diyos at sa kapwa nila. Dahil dyan, dumadami ang nagiging makasarili. Pinalaya sa Satanas na Diablo sa langit at inihagis dito sa lupa. Mula noon, mas lalo pa niyang naimpluwensyahan ang mga tao na maging makasarili. Ano ang dapat nating gawin sa pagbabagong ito ng mga tao? Sinasabi ng salita ng Diyos, layuan natin sila. Hindi naman ito nangangahulugang ihihiwalay natin ang sarili natin sa mga tao. Kailangan lang nating iwasang makipagkaibigan sa mga taong makasarili at di makadiyos. Lahat ba ng tao magiging ganito? Hindi. Inihula ng Biblia na may mga taong magbubuntong hininga at daraing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa. Hindi sila magiging makasarili at susundin nila sa buhay nila ang mga pamantayan ng Diyos. Magiging ibang-iba ang paggawin nila kumpara sa karamihan. Halimbawa, sisikapin nilang mapanatili ang mapayapang kaugnayan sa iba at hindi sila susuporta sa mga digmaan at karahasan.